Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw sa inyo, Popoy at Bea. Ako nga pala si Marvin, pero please call me Binoy. Bago lang akong nakikinig sa inyo, pero masasabi ko na hook talaga ako sa programang Dear MOR. Popoy at Bea, napamessage ako kasi gusto ko sanang ibahagi ang kwento kong ito sa inyo at pati na rin sa mga kamorkada nating nakikinig at nanonood din ngayon. Sisimulan ko ang storya sa pagpapakilala sa aking best friend na si RJ. Bata pa lamang kami ay magkaibigan na nga kami ni RJ. Natatandaan ko pa nga ang lahat ng mga kalokohan namin noong nasa elementary pa lamang kami. Popoy at Bea, alam nyo yung laging napapatawag sa office of the principal kasi nahuli na naman kami na may ginagawang kabulastugan? Ganon kami ni RJ. Sa awa naman ng Diyos, nung tumanda-tanda kami ng best friend ko, ay nagtino naman na kami. Dala na rin siguro ng maturity. Mas naging involved din kasi kami sa extracurricular activities noon ni RJ. Popoy at Bea, kahit nga noong makatapos kami ng pag-aaral ay never nawala o nabawasan ang pagkakaibigan naming dalawa ni RJ. Lagi kaming nandoon para sa isa't isa. Naalala ko pa nga yung moment na kagagaling ko lang sa isang malalang breakup ay nandun agad si RJ para samahan at damayan ako. Popoy at Bea, hindi ko talaga ipagpapalit ang best friend ko kahit kanino. Talagang parang kapatid ko na tong si RJ eh. Walang halong biro. Hindi kumpleto ang buhay ko kung wala ang kaibigan ko. Popoy at Bea, kung merong mang nag-iisang bagay na sumubok talaga sa pagkakaibigan namin ni RJ, ay ito na siguro yung panahon na umamin siya sa akin that he's gay. Laking gulat ko talaga noong mga oras na yon. Hindi ko kasi inakala, never pumasok sa isip ko na may posibilidad na maging member ang best friend ko ng LGBTQIA+. Sabi sa akin ni RJ, wag daw ako mag-alala kasi never namang magbabago ang pagkakaibigan namin. Napa-oo na lang ako, Popoy at Bea. Pero deep inside, ay gulong-gulo pa rin ang utak ko. Paminsan-minsan lang tayong magkasama, di pa pwedeng magtagal, habol ang oras nagmamadali, parang si Cinderella. Hinahabol ang hating gabi. Akala mo ba ay nabago na? Nagigit ng hangin ang ating samahan. Dati kasi sabay tayong mag-inuman, magkantahan, mag-contest sa payabangan. Paminsan-minsan lang tayong magkasama, pwedeng magtagal, habol ang oras nagmamadali, parang si Cinderella, hinahabol ang hating gabi.
Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin 29 minutes makalipas ang alauna ng hapon at yan nga ang yes, nakakagulat na revelasyon ni RJ sa kanyang best friend na si Binoy. 'Di ba? Ikaw, ano ba ang gagawin mo kung sakasakaling yung best friend mo na akala mo kilala mo na siya mula pagkabata pa ay biglang may inamin sa'yo na ganito? Sa kalagitnaan ng maganda at dikit na pagsasamahan ninyo. 'Di ba? Alam nyo, sa akin it's no big deal personally. 'Di ba? Because I still have a best friend na talagang miyembro ng LGBTQIA+ community, 'di ba, na kasama ko pa nga siya nag-enroll noon nung college dahil aanga-anga pa ako sa pagsakay-sakay around the metro, 'di ba? Ayan, shout out muna kay Jomay. Hello Jomay. Ayan. Tapos kapag ka manliligaw ako noon, nagpapabili ako sa kanya ng bulaklak, ng bouquet of flowers, di ba? Ganun yun eh. O parang sa akin wala namang mali siya. Ayan, tapos nag-uusap din kami ng seryoso about life, walang problema mula noon hanggang ngayon. Only difference is, alam na namin nung bata pa kami, di ba? Alam na namin nung bata pa kami, siya ay nandun sa makulay na mundo ng LGBTQIA+ community at ako naman nandito lang rin sa kabila pero walang bias na ay diyan ka, wala. 'Di ba? Doon pa nga ako natututo ng mga mga kalokohang gay lingo, 'di ba dati? 'Di ba sa mga kwentuhan? Nakakaaliw kaya. Ayan, kaya itong si Binoy at si RJ, ayan, wala naman Basta ganito walang nag-take advantage. 'Di ba? Wala yung mga pabirong ganito ganyan, pahawak-hawak. Alam niyo na, 'di ba? Kung natutulog kayo ng magkatabi, walang malikot ang kamay, siguro 'yun. Walang magiging problema. Oo, kasi pagka nalaman mo tapos may mga biruan kayong ganun, teka lang. Medyo you can find it offensive din naman. 'Di ba? For as long as merong respeto, I don't see no problem kung biglang umamin sa'yo ang best friend mo. Kung hindi siya never siya nag-take advantage sa'yo during, 'di ba, nung mga panahon na hindi mo pa alam yung tunay na siya. 'Di ba? All you have to do is to accept your best friend for who he really is, 'di ba? And to support him all the way. 'Di ba? Ganun lang 'yun eh. Lalo especially kapag walang pag-take advantage na nangyari noon. Maintindihan ko yun. Okay? Ayan. Sabi niya, Lore Sharpay Ramirez, sabi niya, kahit isa sa inyo ay miyembro ng LGBTQIA+ community, nawa ay hindi pa rin magbago ang pagkakaibigan ninyo. Ikaw, Binoy, please lang wag mong pandidirihan si RJ. At ikaw naman, RJ, wag kang mag-take advantage naman kay Binoy. Ayan, exactly. Diba? Pero, ito naman ang sagot din ni Annabel de la Peña mula sa Facebook. Sabi niya, syempre at first, mabibigla ka. Pero dahil magkaibigan nga kayo, tatanggapin mo rin kung sino man siya at susuportahan mo na lamang din. Which is true. Diba? Totoo lang yun, natural lang yun eh. Para dun sa iba na amin sa friend niyo tapos nagulat yung friend niyo, dapat hindi kayo masyado agad ma-offend. 'Di ba? Kasi baka sabihin niyo, ay hindi mo ko tanggap. Hindi, nagulat din syempre yung tao. I mean, for the longest time, ang pagkakakilala sa iyo ay ganito, ganyan. Tapos bigla may revelasyon ka ngayon. You just don't expect right away, 'di ba, na matatanggap ka ng lahat ng tao. 'Di ba? And including your best friend. I mean, best friend yan. Yung family member nga 'di ba? Yung relative mo nga, yung iba parang, diba, sandali lang. Mas may harsh reaction pa. That is but natural. Diba? Pero mas lawakan natin yung pag-intindi natin. Kasi, alam niyo ang problema rin dun sa iba na napapansin ko na nagre-reveal ng tunay nilang pagkatao o yung pagsasabi nga na miyembro sila ng LGBTQIA+ community.
they want to come in too strong. 'Di ba? Na gusto nila kapag ka sinabi nilang ganito ko, take it or leave it. Wala na kayong magagawa. Wala akong pakialam kung hindi nyo naintindihan. Ayaw mo, tumaas kilay mo, bahala ka dyan. 'Di ba ganun kasi yung reaction ng iba? I mean, wag masyadong magkakaiba pa rin ang ating mga kinalakihang mga pamilya, 'di ba, mga practices, at iba yung pagkakakilala sa iyo ng tao kahapon. 'Di ba? Meron ka nire-reintroduce na not a different you, 'di ba? Merong aspeto at merong dagdag sa karakter mo, sa personality mo na nire-reintroduce mo doon sa tao. Okay, this is the real me, 'di ba? Ganito talaga ako. Physically, you don't really have to change naman, but emotionally, you have to be strong, 'di ba? But yung sinasabi nating emotional strength na 'yan, hindi naman kailangan na maging aggressive ka masyado, 'di ba? At offensive ka na para doon sa iba. Ganito talaga ako, paki ko, 'di ba? May mga ganun kasing magsalita 'di ba? Hindi. Mas matatanggap kayo kung mas kuminis at mas gumanda yung ugali ninyo. 'Di ba? Unless syempre pagka meron talaga mga nambabastos, 'di ba? At hindi kayo tinatanggap, well, okay lang 'yon. Sila 'yon 'Di ba? Hindi ko sinasabi na okay lang 'yon. Sige, hayaan yung bastusin kayo. No. 'Di ba? That's the time na you have to defend yourself as a person. 'Di ba? As an individual, 'di ba? Who needs to be respected. 'Di ba? Pero kung wala naman, nagulat pa lang yung mga tao, parang ay, okay, sige, okay. Tatansyahin din Kumbaga, i-recalibrate natin kung papaano nga ba ang mindset ko sa'yo. Ganun lang naman sa iba. And kung mabait ka pa rin naman tao, I don't see na kailangan mo mong makipag-away pa, 'di ba? Kailangan mo magtampo pa, kailangan mo pa magalit sa pagpapakita ng tunay mong kulay. 'Di ba? Nagigets niyo ba yung sinasabi ko? Ayan, ito, maraming salamat muna kay Michelle Galus at sa Galus family and the Estrera family. Ayan, nag-send sila ng 50 stars sa atin ngayon. Ayan, si iClue June David. Sabi niya, hello sa'yo, Popoy. Pa-shoutout naman dito sa Israel. Ayan, sina Jasper Tio, aka Ulikba. Ito na naman sila. Ayan, at si Christian Nognogso. Nogso. Oo. From Bembem. Sige. Ang mga taong perfect, nagbatian, Mga walang kapintasan, buti na lang may pa 99 stars sila. Salamat, iClue June, David. Si Teresa Gray Balanon, sabi niya, kung totoong best friend mo siya, tanggapin mo kung ano yung pagkatao niya. 'Di ba? At support na lang natin sila kung ano man. Ganun naman talaga 'di ba? That's what we're supposed to do. 'Di ba? Si Nick Alvarez, sabi niya, out and proud member of the LGBTQIA+ community. Thank you, Nick. We love you. Okay? Ayan, si Aizel V, sabi niya, nanliligaw ka rin pala, Poy. Akala ko ikaw ang nililigaw. Grabe naman to. Yun nga ang sinabi ko kanina. Nagpapatulong pa ako dun sa friend kasi siya yung mas may taste doon. At ako medyo nahihiyang magbitbit ng bouquet of flowers. Ayan. Oo, mas siya Ayan, hello Jo, may nanonood yan sa atin. Sana gising ka na. Thank you, Nick Alvarez, sa yung pa-super sticker nga pala. Okay, yung mga Peach Teo, sabi niya, pa-shoutout naman kaming mga international agriculture students dito sa Israel, lalo na kay Bembem and Christian Nognog. Ayan, yung mga, mga international agriculture students pala kayo dyan, mga taong walang kapintasan. Ayan, salamat. Sina Mark Villamor, para sa akin, Popoy, nakakabigla rin yun na malalaman mo na lang na gay pala yung best friend mo. Hindi na siguro niya kaya para malaman niya ang kanyang pagkatao. Yun. Ako, Gina, si Jean Giliado, sabi niya, best, Ako, Gina pang bestie just to prove na hindi ko maintindihan, Gina. Oo.
Hindi ko maintindihan yung message mo. I think meron kang gustong sabihin pero paramdam mo na lang siguro. Or i-retype mo na lang, ganun. Yan, si Annabel de la Peña, sabi niya, yes, true Popoy. Basta lumugar kayo sa tama para makuha ninyo yung respeto ng kapwa nyo. Aminin kasi natin, lalo na dito sa Pilipinas, ang dami pa rin kuda pagka nalamang gay or lesbian ang isang tao. Well, that's a sad truth. Ayan, pero mas maganda po kasi na ipakita natin yung makinis at yung may respeto nating ugali. 'Di ba? Dito sa mga taong hindi pa rin tinatanggap ang mga gay, mga lesbians, ayan, at yung LGBTQIA+ community, 'di ba? Sa kung ano man sila yung hindi nila matanggap, mga righteous persons, 'di ba? Mas maganda na ipakita natin yung respeto pa rin natin sa opinion nila. Opinion nila yan eh. 'Di ba? And every opinion is right. 'Di ba? Kung yan ang pananaw nila, sige na lang. 'Di ba? Why would you stress yourself? 'Di ba? Na hindi ako tanggap nitong taong to, hindi ako, unless nga ikaw ay best friend, ikaw ay kapatid, ikaw ay nanay, ikaw ay tatay, medyo mas mahirap 'yun. 'Di ba? Pero if it's a person outside of your family, 'di ba? And outside of your circle of friends, wag mo silang problemahin. Unless talagang physically you are being abused, 'di ba? At in public you are being dinedegrade ka na in public, that's another story. Pwede mong protektahan ang sarili mo sa ganung mga venue. Okay? Ayan. Sige. Naku, oras na natin. 41 minutes makalipas ang 1:00 ng hapon. Kumusta ba ang pagtanggap ng ating letter sender na si Pinoy na nagulat dahil yung kababata niya ay bigla na lamang umamin, 'di ba, na siya pala ay miyembro ng LGBTQIA+ community na wala siyang ka-clue-clue. 'Di ba? Ngayong tumanda na nga ho sila. Ayan, kaya halika na. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. Popoy at Bea, aaminin ko na hindi naging madali ang pagtanggap sa mga revelation ng best friend kong si RJ. Sa tagal naming magkasama, sa dinami-rami ng mga pinagdaanan namin na kaming dalawa lang, lumalabas na hindi ko pala talaga kilala ang matalik kong kaibigan. Pagkatapos ngang umamin sa akin ni RJ ay hindi ko muna siya kinausap. Actually, hindi muna kami nagkitang dalawa. Hindi naman sa umiiwas ako o kung ano paman. Talagang kailangan ko lang rin ng oras para iproseso ang lahat. Popoy at Bea, sa tagal ng hindi nagkikita ni RJ, ay hindi ko namamalayang buwan na pala ang lumilipas noong huling tumambay kami ng best friend ko. Nakapag-out na sa lahat ng mga kakilala namin si RJ noong naisipan kong kumustahin siya. Popoy at Bea, ibang-iba na ang best friend ko noong nagkausap kami. Iba na yung way niya ng pagsasalita at kung ano-ano pa. Para talagang ibang tao na siya. Sinet aside ko muna lahat ng observations ko kasi gusto ko talagang makita ang kaibigan ko. At noong nagkaharap na nga kami ni RJ, iba na siyang manamit. Iba na rin ang mga kilos niya. At higit sa lahat ay kitang-kita ko talaga na mas masaya si RJ ngayon. May term na ginamit yung isang kakilala namin na perfect para kay RJ. Ito yung glow up. Talagang nag-glow up itong kaibigan ko. Masaya ako para kay RJ kasi alam kong ito na yung pinaka-happy na version niya. Popoy at Bea, hindi ko tuloy alam kung dapat pa ba akong lumugar sa tabi ng best friend ko. Don't get me wrong, Popoy and Bea.
Kahit anong mangyari, ay kaibigan ko pa rin itong si RJ. Nakabantay pa rin ako sa kanya. Sa takbo kasi ng buhay ni RJ ngayon, mas maganda kung mas marami pa siyang makikilalang kaibigan na talagang makakaintindi sa mga pinagdadaanan niya. Kaibigan ko pa rin si RJ. Lahat ay gagawin ko para sa tropa ko. Malaman ko lang na may nangyaring masama sa kanya o di kaya naman mang-asar sa kanya talagang makakatikim ng malupit na 1-2 combo sa akin. Tuloy pa rin ang pagkakaibigan namin. Yun ang bottom line ng kwento ko. Hanggang dito na lamang muna, Popoy at Bea. Hindi man kami madalas na magkita ni RJ sa ngayon, pero siya pa rin ang best friend ko. Maraming salamat sa pagbabasa ng kwento kong ito. Excited ako na mapakinggan ito ng live pagka nagkaroon ng chance. Muli, maraming salamat and more power. Nagmamahal, Pinoy. Even if we're apart, we never break each other's heart. You never bring me down, you never brought me down. It's quite funny how this eventually turned out. We hated each other then, now we're closer and better since. I feel so grateful for we're best friends, we never pretend. And every time we talk again, don't want this to come to an end. We're best friends, it's us until the end. Glad we met and got along, one of the reasons I carry on. It's us until the end. Glad we met and got along, one of the reasons I carry It's us until the end. Glad we met and got along, one of the reasons I carry on. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo.
Mga kapamilya, oras na natin 49 minutes makalipas ang 1:00 ng hapon. Palakpakan muna natin ang pagkakaibigan nitong dalawa, si Binoy at si RJ. Diba na nagsimula bilang mga straight na magkaibigan mula nung sila'y mga bata pa, diba? Hanggang sa ginulat na lamang isang araw ni RJ ang kanyang best friend na si Binoy na he's a member of the LGBTQIA+ community, diba? At natutuwa rin na ako personally sa mga katulad ni RJ na nung nag-out na finally ay parang lalo nang naging masaya. Diba? Lalo naging masaya. Diba? Pero nagigets ko naman din. Kasi merong point na sinabi si Binoy siguro may mga pagkakataon na hindi na sila ganun pwedeng o hindi naman sa hindi pwede. Kumbaga meron ng syempre mga gusto na ring i-explore na mga trips si RJ at may iba rin siyang set of friends na makikilala, 'di ba? You have this freedom. 'Di ba? You have this freedom na sige makakilala ka ng mga kauri mo, 'di ba, para mas ma-exercise mo pa yung freedom na nararanasan mo, pero I will always be your best friend. Nandito pa rin ako sa oras na kailanganin mo. 'Di ba ganun 'yun eh? Oh, hindi naman sinabi ni Binoy na hindi nandidiri ako kasi bakita akong best friends doon sa bading niya, ganyan. Ano sasabihin ng publiko, no? Alam nyo, ako kasi, sabi ko nga sa inyo kanina, no, I personally, talagang merong manunukso, merong mga magbibiro, di ba? Merong mga magbibiro na, uy, magjowa ba kayo? No, para sa akin, it's the friendship that matters. Di ba? I don't have one best friend. I actually had two, di ba, na very close. At yung isa ay professor pa, di ba? Magpasa hanggang ngayon. Shout out din kay Sir Dines. Hello. One of my greatest friends, 'di ba? Na he's a member of the LGBTQIA+ community at nandun ako nung nag-struggle siya, nung nagtatago siya na ganito ganyan, 'di ba? Ganyan naman kasi para sa akin kasi, no. Ewan ko, siguro sa pagpapalaki din ng mga sa upbringing 'yan ng mga magulang din natin, 'di ba? Parang hindi naman sakit na nakakahawa ang pagiging bakla o pagiging tomboy. Excuse me. Hindi po yan sakit, 'di ba? What matters there is the sincerity, 'di ba? Yung suporta ninyo at yung inspirasyon na ibibigay ninyo sa isa't isa bilang mga magkakaibigan. 'Di ba? Yun yung that's what really matters eh. Nakatulong ba itong kaibigan kong bakla sa growth ko as a person? 'Di ba? Yun. Kung nakakasira siya, well, I'm not going to be friends with you. The same way na kapag yung straight na babae or straight na lalaki na kaibigan mo ay nakakatulong sa growth mo, sige, you keep that friend. Ayan, pero kapag hindi rin, i-unfriend na rin. 'Di ba ganun yun? 'Di ba? Gender doesn't really matter. 'Di ba? Para sa akin na makikipagkaibigan lang ako sa mga straight guys kasi lalaki ako. 'Di ba? Makikipagkaibigan lang ako sa mga straight na girls kasi babae ako, no? The world doesn't work that way anymore. 'Di ba? Na merong separation na ganun. Oo, wag na. Oo, masarap ang malaya kang nakikipagkaibigan, malaya kayo nakakapag-usap, nakikipagbiruan. Yes, there'll be merong mga judgment, 'di ba, galing sa ibang tao na makita yung mag-best friends na naglalakad na yung isa lalaki, yung isa ay bakla. Pero alam niyo, naranasan ko nga kasi parang wala naman. Diba nag-die down din yung chismis na mag-jowa yan, mag-ano yan. Sabi ko, kasama ko pa nga yan kapag sumusundo ako nung kay Mrs. Popoy nun eh. Diba? Ganun nga eh. Parang, what do I have to prove to all of you? Diba? Kung alam namin na kami ay magkaibigan lang. Diba? Ganun yun. Diba? I have nothing to prove to you basta kami may respeto sa isa't isa at hindi nyo alam kung gaano kaganda yung mga conversations namin in private, 'di ba? About life, about the future, 'di ba? Yun yung mas mahalaga.
Ayan. Kaya nako, eto ha, sabi ni C.A. Di Marukot sa YouTube, watching from Calgary, sa Canada nga pa. Ayan, sa Canada. Si Christian here, ayan sabi niya, respect is the key and not being judgy. Yan, judgmental. Ayan, respeto ang kailangan mula sa isa't isa, hindi lamang doon sa bakla, kundi mula sa miyembro ng LGBTQIA+ community. Respeto rin ang key para ikaw ay respetuhin din nung pwedeng hindi ka pa nauunawaan. 'Di ba? Nagigets niyo ba yung sinasabi ko? Yung wag tayong masyadong aggressive na ito ko 'Di ba? Ito ko. Hindi mo ako tinataasan mo ko ng kilay para ka nandidiri sa akin. Hinuhusgahan mo ba ako? Galit ako sa iyo. No. 'Di ba? Now, look who's talking. 'Di ba? E di ikaw rin hinusgahan mo na rin yung tao. 'Di ba? Baka hindi lang siya sanay. 'Di ba? Pakitaan mo siya ng maganda. 'Di ba? Pakitaan mo ng magandang pag-uugali, ng magandang pakikipag-usap. Then maybe, 'di ba? This person who never who don't understand what an LGBTQIA+ community member is, ay magkaroon na rin ng respeto. 'Di ba na, ay hindi, kahit pala bakla siya or kahit pala tomboy siya, may respeto siya sa opinion namin. 'Di ba? Hindi siya agad na offend dahil hindi ko siya naintindihan. 'Di ba? Dapat mas malawak yung pangunawa natin. Ayan, sabi naman ni sino to? Ayan, si Joanna Dearlene Rogado. Napapangiti mo ako, Popoy, habang nakikinig sa'yo. Nakikinig mula sa Dubai. Thank you, Joanna. Ayan. Si Aisel V, sabi niya, itinago man ni RJ yung pagkatao niya sa'yo, Binoy, at least, nanaig pa rin yung pinagsamahan at pagkakaibigan nyo. Ang ganda ng ending pa rin. Thank you. Ayan, si Joanna Dearlene Rogado, sabi niya, Poy, masarap na kaibigan ang mga LGBT. Masayang kasama at karamihan sa kanila masisipag, maprinsipyo sa buhay din. O, totoo po yan. Pero, wag nyo naman hong pagkakamalang mga payaso o mga clown. Yung mga very live wire na mga kaibigan ninyong miyembro ng LGBT. 'Di ba? Pero kasi yung iba nga, dahil sa masaya sila, kumbaga masaya sila na tanggap nyo sila, ay lalo rin nilang pinasasaya pa yung mga pagsasama natin. 'Di ba? Imagine natin na itong si RJ, 'di ba? Sabi nga ni Binoy ay mayroong glow up na nangyari. Kumbaga naging mas masaya siya, naging parang mas magaan, kausap, naging, kasi that's freedom 'di ba? Naging malaya na siya doon sa matagal niya ng pagkakakulong, 'di ba? Nang dahil nga sa dikta ng lipunan, 'di ba? Kaya talagang may glow up na mangyayari. 'Di ba? Kaya kahit ano ka pa, kahit anong kulay ka, kulay pink, kulay yellow, black, white, 'di ba? Ganyan, ano man ang favorite color mo, mapababae ka, mapalalaki, walang problema. Kung dun ka masaya, go. Basta wala kang inaapakan tao, basta wala kang binabastos, 'di ba? Para sa akin, in my humble opinion, ang pagiging bakla o pagiging tomboy ay hindi mali. Okay, hindi po mali. Pero mali pa rin mas mali pa rin ang magnakaw, mas mali pa rin ang pumatay ng tao, mas mali pa rin ang humusga sa kapwa. 'Di ba? 'Yun ang mga bagay na kahit na straight, kahit na LGBT ay walang karapatan na gawin sa kapwa-tao. 'Di ba? 'Di ba? Kung ano man ang sexual preference mo, for as long as hindi ka abusado, 'di ba? Wala kang pagmamalabis, wala kang sinasaktan emotionally or physically, you're good. 'Di ba? You're a good person. 'Di ba? Kahit pa nga hindi ka tanggap ng ilan sa mga taong nasa paligid mo. 'Yun na lamang ang isipin natin. Kasi straight ka or umamin ka na LGBTQIA+ community member ka, meron at merong uhusga sa iyo Oo, pero sana yung respeto mo sa opinyon ng iba ay huwag magpabago doon sa kagandahan ng pag-uugali mo bilang isang tao.
Yun na lang ang dapat nating alagaan. Okay? Sige, meron pa ba mga ano dito? Si Mardy Vlog, sabi niya, maganda talaga kapag totoo kayong magkaibigan sa isa't isa. Hello kaya Glenn and Mendaro. Salamat. Si Aaron Justin Sulit. Bakit ang daming homophobic na tao sa Pilipinas? Yan, mga homophobic, ito po yung mga galit sa mga bakla, ganyan. I don't know, alam mo naman dito sa Pilipinas no? Pero sa tingin ko sa panahon ngayon hindi naman na ganun ka dami ang mga homophobic, 'di ba? Wag na tayong I encourage you, wag na tayong tumingin sa kung bakla ba tomboy isang tao. Ang isipin na lamang natin, nagnanakaw ba to? 'Di ba? Pumapatay ba to? Nananakit ba to? 'Di ba? Doon na lang natin siguro sila husgahan, 'di ba? Dahil 'yun ang mga mali talaga. Kahit ano pa ang sabihin natin, kahit balik-balik ta rin ang mundo, yun ang mali. 'Di ba? Wag na natin yung iba, nako. Ewan lang. Ayan, si Jing lang, sabi niya, very true yung sinasabi mo, Popoy. Very well said. Thank you. Ayan, sino pa ba? I personally believe that Filipinos in general are kind and accepting people. I, however, don't think that our government is doing enough to address yung issues about inclusivity. Sana soon. Ayan. Actually, meron. Kailangang, kailangang meron ngang ma-address na rin yan, ng mas maayos. Well, maraming factors kasi to be considered. Ayan, let's not talk about it here na lang. Oo. Religion for one. Yan, mga natin. Okay? Ayan, mga kapamilya, oras na natin, 1 minute after 2 p.m. Maraming salamat po sa pagtutok sa kwentong ito ni Binoy. Ayan, at maging makulay sana. 'Di ba? Ang pag-uumpisa ng linggo natin, pare-pareho makulay, magandang kulay. Okay? Ayan, at syempre, bukas magsama-sama po ulit tayo sa isa na namang magandang kwentong hatid mula sa inyo. 'Di ba, na i-feature natin dito sa Dear MOR, kaya naman patuloy na i-share ang ating mga live streaming every day. Hindi ko na lang po binanggit, pero sa Facebook medyo naluluha ako, hindi tayo umabot ng 20 shares. Hindi naman po ako nagtatampo. Hindi naman po ako nagpaparinig. Nabibitin lang ako kasi 19 shares lang. Hindi nyo pa binente. Naman. Joke lang. Ayan, bukas bawi tayo. Okay, nakasama nyo nga po ang inyong lingkod sa ngalan ng aking partner na si Gorgeous B. Bea. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Popoy. Nagpapaalala lang, stay safe, stay healthy, at kahit anong mangyari, mga family, stay in love and stay happy.